makinig po ng mabuti. Magaling. Bakit naman mahalaga makinig ng mabuti? Para po maintindihan po ang inyong tinatalakay. Tama. Sunod. Ano ang iyong gagawin kapag gusto ninyong sumagot? Juna. Gusto namin sumagot kami ay magtaas ng Magaling. Bakit malagang ninyo itaas ng kamay kapag gusto ninyong sumagot? Diana. para maiwasan ang ingay sa taas. Tama. Ang panghuli ay pakilaho. So, basahin niyo ulit ang ating mga kasunduan. Makinig ng mabuti. Itaas ang kamay kapag gusto mo sumagot. Makilaho. So, maaari ba natin gawin yung mga kasunduan ng mga bata? Opo. Okay, so ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng unang gawain. So, ito ay pinamagatang ayusin mo, review mo. So, mga bata, ay mayroon ako dito snack pack na mayroong namang iba't ibang pagkain. At ang kailangan nyo gawin ay makukuha ninyo ito kapag malutasin nyo ang binigay ko na hamon. So, ang hamon na ibibigay ko ay kailangan nyo gawin ay ayusin ang mga salitang pinag-scramble ko. Ngunit, una ay magpapatugtog muna ako ng musika at itong snack ito ay ipapasa-pasa ninyo sa inyong mga katabi habang nakatugtog ang musika. At kung sino ang makahawak nito pag nito ang kanta ay siya ang unang sasagot sa ibinigay na hamon. So, nagkakaintindihan na tayo mga bata? Oo. Okay, so, ito, magsimula kay Gina. Okay, mga bata, simulan na natin. Okay, so ang nakahawak ng snack pack ay si Ago. So Ago, may pagkakataon ka ng mga salitan kapag naayos mo ang mga salitang pinag-scramble ko. So, pari mo lang, pari mo lang i-ayusin ang mga salita. Ayusin yan. Okay, so ang sagot ni Ago ay hindi tama. So, magpatuloy tayo sa pagpapakasa ng snack pack. Okay. Okay, Juna, mayroon kang pagkakataon na mamasahe o yan. Kailangan mo lang ayusin ang mga salita.
Maliwanag ba mga bata? Opo. At bago yan mga bata, ay basahin muna natin ang ating layunin na dapat natin makamit sa katapusan ng ating. Klase. So, sa pagtatapos ng atin, ang mga bata ay nasaan? Natutukoy ang mga katangian ng aso at uwak batay sa kwento. Napapahalagahan ang pagiging mapanuri sa mga panuri at pangkawit ng iba. Nakakabuo ng malikhaing poster na nagpapakita ng aral mula sa kwento. Okay. So ngayon, pagbasahin na natin ang kwento ng aso at ang uwak. So, isang araw, si uwak ay may nakitang karne na nakabilat sa sikat ng araw. Ano ang nakita ni uwak? Tama, isang karne. Tinangay niya ito at lumipad ng malayo. Siya ay lumako sa isang sanga ng punong buwak. Saan na siya lumako? Tama. At doon ay sinimula niyang kainin ang karne. Ngunit narinig niya ang malakas na buses ng isang aso. Ang sabi ng aso, sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamagaling, walang kakumpara. Ano nga ang sinabi ni aso, mga bata? Ang uwak ang pinakamagaling sa lahat. Namayo. At sa pagkarinig ni uwak sa sinabing ito ni aso, siya ay natuwa at binukas ang bibig para humalakak. Ngayon mga bata, ano kaya ang susunod na mangyayari? Nahulog ang karne. Tama. So, nalaglag ang karne mula sa kanyang bibig. Nahulog ito sa lupa kung saan agad namang sinunggaban ni aso. So, anong ginawa ni aso? Pinagkapan. Okay, tama. Napagmagaling naman mga bata. At mula noon, hindi na muling nang magpalinlang si uwak kay aso. So, na-enjoy ba kayo mga bata? Opo. Okay, ngayon, mayroon ako mga katanungan. Handa na ba kayo? Opo. Okay, so, sino-sino ang tauhan sa kwento? Miguel. Ang aso at ang uwak. Tama. Palakpakan natin si Gaiden. Ano naman ang katangian ng aso? Humor. Isang mapanlin lang. Maaari mo bang isulat dito, Humor, sa card? Ano pa? Sino pa may idea kung ano ang katangian ng aso? Gaiden. Matalino. Maaari mo bang isulat? Tama ba si Jumer at si Gaiden, mga bata? Opo. Okay, basahin natin ang katangian ng aso. Mapanlinlang. Matalino. Ngayon, ano naman ang katangian ng uwak? Maskol. Ano pa? History. Tama ba si Christine at si Mascot? Opo. Pakpakan natin si Mascot at si Christine. So, basahin natin ang katangian ni Uwak at ni Uwak. Buo at malinlangin. Ngayon mga bata, kung kayo si Uwak, ano ang gagawin niyo sa parehong
part kasi yan ang dahilan bakit kayo dadapa. Bigyan natin ng limang palakpak si Christine at si Master. So ang aral sa kwento mga bata ay hindi lahat ng papuri ay totoo. Marahil ginamit lang nila ito para may saan tayo. Ayun mga bata, mayroon pa ba kayong mga katanungan? Wala na po! Komunikasyon. Wala na po! At kung wala na kayong mga katanungan, ako naman ang nagtatanong sa inyo. Sino-sino ang tawag sa kwento? Rumor? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Aso at Waka. Kung kayo siwak mga bata, ano ang inyong gagawin para hindi maloko ni Aso? Ay, Ang gagawin ko sa uwak bilang aso ay hindi ko usundin ang uwak sapagkat siya ay naligtan lamang sa aking aso. tama ba si Adrian? Mali! So, rumor. Kung ako si Uwak, ay iisipan ko muna ang aking gagawin. Gaya nga ng sinabi mo Guro, na hindi lahat ng papuri ay totoo. Maaari itong gamitin para nadapa tayo. Bigyan natin si Jomar ng Barangay Club. Ayan mga bata, yumapo naman tayo sa panguling gawain. Mga bata, ay umuwi kayo ang gagawin lang ninyo mga bata ay gumuhit ng mga larawan na nagpapakita ng aral mula sa kwento, ang aso at ang
unang pagka